Ipan nyo muna yung kaso kay dating Speaker Martin Romualdez, tsaka nyo gawing state witness si Bonoan. Dating Senador Bong Revilla. Nakapagpiyansa naman. Nakapagpiyansa. Oo. Ba, ay, alam mo, agad na nag-react ang ano, ha? Ombudsman. Ang ombudsman. Ano sabi? Nako, hindi niya kami makapapayag. Pinapaliit mo yung Di ba? yung integridad ng mga huwes sa Sandigan Bayan. Mali. Kung sabihin namin na yung pagpapakulong mo kay Senador Marcoleta, tinrabaho mo rin. Ayun. Diba? Yan nga. Diba, kapag hindi pumapor sa yung pasya ng court, hindi ibig sabihin tinarbaho yan. Oo. Bakit? Siguro siya ba ganun ba ginagawa niya? Mukha. Wag po ganon. Yeah. Respetuhan tayo. Ngayon, kung hindi pumapor sa'yo, tignan natin kung paano mo gagawin. Ombudsman Boying Remulla, sana po, wag tayong ganon. No? Kaya nga tanawag ang ombudsman, tanod bayan po kayo. Hindi kumot ang isang pagkapasya ng korte, hindi pumabor sa inyo, ibig sabihin, tinarbaho ka agad. Hindi nyo pinagbuti pala yung complaint. Tapos yung nakapagpiyansa, nagagalit kayo. Di ba? Dagdagan Mahalita News Update. Alright, sa mga oras na ito mga kabitan, ipapakita ho natin sa inyo itong dalawang nangsaga ng mamamayan dahil po sinikmurano itong si Bonjing Remulla dahil lang uminit yung tenga ho ng dalawa at parang umabot pa sa bunbunan yung usok at apoy sa kabusitan ho sa ginawang komento ni Bonjing Remulla dahil itong si Senador o former Senator Bong Revilla ay nakapagpiyansa o pinahintulutan na magpiyansa ng 1 million pesos sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ngayon po, ayon kay Bonjing Remulla na baka tinrabaho kaya ho ito nakalabas. So, panoorin natin dito ang video ito kung talagang tinrabaho ba yung pansamantalang kalayaan ni former Senator Bong Revilla mga kabalitaan. Dahil alam niya po yung salitang tinrabaho, baka itong pagpapakulong ho ng mga kaalyado o taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, lalo na ho itong si Senador Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada, ay baka tinrabaho niya ito mga kabalitaan. Di ba? So parang nagkamali o di kaya nadulas yung bibig, yung dila ho ni Bonjing Remulla dahil nga mabunganga ho itong para tong baklang magsalita ay napaka sobrang madaldal ho itong matandang ulupong na ito mga kabalitaan. Ito po, panoorin ho natin ang saga ng mamamayan. Pero bago pa po dyan, huwag kalimutan, follow, like, and share po sa Facebook ko natin. And then, subscribe ho kayo sa YouTube channel, Dan Agan Balita, and pinutin ang notification bell para ho kayo laging updated sa mga bagong i-upload na video natin dito mga kabalitaan. Ang totoo niyan, meron nang ginawang state witness dyan para magturo ng mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno dito sa flood control scandal. Akala ko, di ba ginawa ng state witness si DPWH Secretary Manny Bonoan? Akala ko tinanggihan. Tinanggihan ba? Tinanggihan, hindi ayaw na pumayag. Anong pwedeng hindi Sino pwede yan? tumanggi? May balita kanina na mukhang hindi yata pumayag na itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay maging state witness? Gawing state witness. Bakit naman? Ito po, babasahin ko na sa iyo. Ano ba sabi? Nasa pahina 12. Hindi po pinayagan. Yun. Tinanggihan Nako po. ng Sandigan Bayan ang hiling ng OMB, Office of the Ombudsman, na alisin si dating DPW Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong may kaugnayan sa di umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Yan po, inakusahan ng ombudsman si Bonoan ng pakikipagsabwatan para dati kasi itong sinasabi, naakusahan po itong si Bonoan ng pakikipagsabwatan daw po para makakuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Pero ayon po sa anti-graft court, maaring maapektuhan daw po ang karapatan na Estrada kung papayagan ang pagbabago sa information. Ayan o, naka-wheelchair o.
Ganon? Ba't hindi kine-question ni Senador Lacson, ba't naka-wheelchair? Hindi, it's a miracle eh. Dati nakatayo. kasi hindi yan naka-wheelchair, umupo, nag-wheelchair. It's a miracle. Naka-wheelchair po yan dahil siya ay under confinement pa rin ng ospital. Yes. Kayo basta nakakita ng wheelchair akala nyo it's a miracle kaagad no? So hindi siya pinayagan sa kaso ni Jinggoy. Hindi. Oo. Kasi kapag kinuha niya natin state witness yan, maapektuhan yung complaint laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayun. Ito pa nilinaw pa po ng korte na hindi maaaring magkaroon po ng pagbabago sa paraan ng pananagutan ng akusado kapag nakapaghain na ito ng kanyang plea. Gayunman, binigyang din po ng Sandigan Bayan na hindi nito sinisira o sinasara, ang posibilidad na maging state witness pa rin si Bonoan. Aba, maaari pa rin umanong humiling ang prosecution na gawing testigo sa sakop na yugto ng pagliligtis. Bagamat matugunan ang mga kinakailangan sa ilalim po ng batas. Maalaala po noong Mayo kinasuhan po ng Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH National Capital Region ng plunder, pare ko, at graft dahil sa di umano'y kickback scheme sa mga flood control projects at sinasabing mahigit sa 573 million pesos ang naihatid na illegal na kabayaran naman daw po kay Jinggoy Estrada. Diyan nga ako nagtataka noon Jen, nung bakit bigla na lang sinabi ng ombudsman na gagawin nilang state witness si Bonoan. Samantalang ang nakapile na kaso ay itong kay Jinggoy Estrada. Yun na nga. Kasi ang sabi nila, gagawin naming state witness si Bonoan para sa kaso kay dating speaker Martin Romualdez. Ganon. Ang nakapile na kaso kay Jinggoy. Diba? Yun na nga Hindi ka pwede mag-state witness dun sa isang kasong hindi pa nakapile. Hindi ba? I-file nyo muna. I-file nyo muna yung kaso kay dating speaker Martin Romualdez, tsaka nyo gawing state witness si Bonoan. Hindi kasi yun talaga ang estilo ho ng law bender na kung saan ay dadaan sa kanyang bagay. Kung hindi ho yan nasilip, ay talagang magiging star witness ho itong si Bonoan. Ngayon, pag naging star witness si Bonoan, ay magiging witness siya against dito kay Jinggoy Estrada. So ngayon, diyan naman iikot, gugulong ho yung kaso. So para matatakpan ho yung si Rimulya. Kaya dapat tama ho yung sinabi ng dalawa. I-file nyo muna. Huwag nyo munang gawing star witness or state witness itong si Bonoan laban kay Romualdez. Paano maging witness? Wala pang ang kaso. Kailangan sampahan na ng kaso. At para madakip at maditina itong si Romualdez. Para makita natin kung talagang sinseridad ba o sincere ba itong si Buboem at itong matandang ulupong na si Bonjing Rimulya, mga kabalitaan. Ayun. Pero dito, kaso to ni Jinggoy Hindi, siguro sabi ng Sandigan Bayan, mas mataas ka pa kay Jinggoy. Ikaw sekretary ng DPWH. Kickback lang yung nakuha ni Jinggoy. Alam mo, ito ngayon ang problema na kinakaharap ng ombudsman. Sabi pa naman ni Ombudsman Boying Rimulya nung nasa DOJ pa, ang mga kaso ngayon pinataas natin ng level. Dapat airtight. Naku po. Airtight. Airtight, parang Tupperware yan dyan, na baunan. Walang kasingaw-singaw. Hindi mapapanis yan. Ibig sabihin, tama ka, walang kasingaw-singaw. Wala. Yung mga kasong isasampa, ito ngayon parang puro blunder ang plunder. Oo nga. Di ba? Puro blunder po yata ang nangyayari. Meron pa isang araw, ano ba yun? Sino ba yung si Senador Bong Revilla? Di ba? Dati Senador Bong Revilla. Nakapagpiyansa naman. Nakapagpiyansa. Ba? Alam mo, agad na nag-react ang Ombudsman. Ang ombudsman. Ano sabi? Nako, hindi niya kami makapapayag ng ganyan. Ipatatawag, isusumbong namin yan. Isusumbong namin yan sa kataas-taas ang hukuman. Meron pa siya sinabi dyan. Oho. Mukhang trinabaho
Yun. trinabaho ang Oo. piyansang ito kay Bong Revilla. Bakit ganun, ano? Kapag ka ang... Kaya nga, bakit to ba niya nabanggit na tinabaho itong pansamantalang kalayaan ni former Senator Revilla? Di ba? So, kung hindi mo yan gawain, ay hindi ka talaga makapag-isip ng ganung bagay. So, kaya ho siya nakapag-isip ng ganung bagay, tayo rin ay nakapag-isip na tinatrabaho nyo talaga yung mga kumukontra, yung mga may mga boses na kakampi ng mga Duterte na sa tingin ho nila ay dihado ho sila mga kabalitaan. So kaya ho, alam naman ho natin kung bakit ho iniluklok itong si Bonjing Rimulya dyan sa ombudsman. So mamaya sasabihin ko po kung bakit kasi yung iba alam na, pero meron pang tagapanood natin na medyo bakit kaya iniluklok? Questionably pa, parang hindi pa nila alam talaga kung ano yung dahilan. hatol ng korte, hindi pabor sa yun, tinarbaho. Parang pinapaliit mo yung Di ba? yung integridad ng mga huwes sa Sandigan Bayan. Yun Ba't ka na pa nga. nagpapail ng kaso kung Yun wala na. kang tiwala sa kanila, di Wala ba? ka palang tiwala sa Sandigan Bayan. Bakit ipinagkatiwala mo dito yung pagkasampan ng kaukulang kaso? Ayun nga. Di ba? Oo. Ayun ang sinasabi natin. Tapos nung hindi pumabor sa'yo, Oo. ba, tinarbaho ka niya? Paiimbestigahan natin yan. Mabali. Kung sabihin namin na yung pagpapakulong mo kay Senador Marcoleta, tinrabaho mo rin. Ayun, yun ang, tsaka mahalata mo, talagang gawa-gawa yung mga kaso, di ba? Hindi ba? Kasi pagka nagsalita ka ng isang bagay, Oo. dapat iisipin mo rin, paano ko ibalik sa akin, di ba? Oho. Hindi ba? Yun. Hindi ka So yung sinabi dito, ikukonekta ko lang sa sinasabi dito ni Jen na gawa-gawa ho yung kasong ito. Dahil po, una, nung inimbestigahan si Senador Marcoleta ng COMELEC, ay sinasabing meron dang violation. Pero kalaunan ay sinabi ng COMELEC na walang nilabag na violation, ika nga sa ano ba yung code doon sa COMELEC sa pagtanggap niya po ng donation mula ho sa mga pribadong individual. So ngayon, ginamit ho yan ni Bonjing Rimulya para pakakasuhan ho ng plunder at kaya ho ito naditina ho itong si Congressman or Senator Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. ka pa pwedeng masisilipan doon na wala kang ring tinatrabaho? Yun na nga. Kasi bilang isang abogado, tayo naman, kilala natin si Senador, Ombudsman Boying Rimulya, abogado ito. Hindi lahat po ng pasa ng korte, papabor sa iyo. Ayun nga. Diba? Kapag hindi pumabor sa iyo ang pasa ng korte, hindi ibig sabihin tinarbaho yan. Oo. Bakit? Siguro siya ba ganun ba ginagawa niya? Muka. Ha? Dahil yung Anong klaseng muka? dahil yung kaso ni Senador Joel Villanueva, alam mo ba? Mahigit 2 buwan na nang sabihin niyang hinog na ito. Pare ko, hinog na. Ipapail na natin within 2 weeks, 2 months, and several days ago yan. Pero yung hinog, mga babayan, hanggang ngayon ay pinapahinog na naman. Yun ang klarong tinatrabaho ni Bonjing Rimulya. Hindi yung pansamantalang kalayaan ni Bong Revilla, mga kabalitaan. Klaro naman ho. Nung hindi pa ho, nasa minority pa itong si Cheese Escudero. Itong si Joel Villanueva. May bali-balita nga sa social media na talagang mangiyak-ngiyak itong si Cheese Escudero sa pagmamakaawa para hindi siya masampahan ng kaso sa harap mismo ni Bobo M. At itong si Villanueva ay talagang mas may tiwala pa siya sa kay Jesus Bonjing Rimulya kaysa sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong talagang totoong si Jesus. Heso Kristo, mga kabalitaan. Ano ngayon? Walang kaso. Pinatatagal pa at dinadaan pa daw ngayon sa ibinalik sa preliminary investigation, mga kabalitaan. Yun ang klarong tinatrabaho mismo ni Bonjing Rimulya. Kung Wala pa pong naipapail kahit isa. kung siya naman ang paratangan na, bakit? Tinarbaho ka rin ba? Ayan. Di ba? Yun nga. Bakit mo bilang, di ba? Sino tumrabaho niya para wag maipail ang kaso? Wag po ganon. Yeah. Respetuhan tayo. Ngayon, kung hindi pa mabor sa'yo, tignan natin kung paano mo gagawin. Yo. Di ba? Tayo ay nagpapahayag ng mataas na pagkilala sa Sandigan Bayan. Oo, tama. Di ba? Oo. Yan man ay pabor sa atin o hindi. Oo. Doon tayo sa due process. Yan. Doon tayo sa rule of law. Oo. Ano man ang pwede nating gawin para halimbawa ay hindi pabor sa atin Oo. ang naging desisyon, edi gumawa tayo ng paraan
na legal, di ba? Ayun. Marami namang iba pang paraan. Halimbawa, questionin mo sa Supreme Court. Ayan. Di ba? Pero para siraan mo yung, yung hindi. humatol sa'yo, doon sa kasong hawak mo, mali ata yung bagay na yan. Napakamali yan. Oho. Kasi pinapahina mo yung pundasyon Oho. ng lipunan. Yan na nga lang ata pwedeng pagkatiwalaan ng tao yung korte dyan. Tama. Kasi sa Ganun isang bayan Oo. na walang katarungan na umiiral, korte na lang ang takbuhan ng bayan Oho. Isusumbong nila yung mga hindi sumusunod sa batas, di ba? Oho. Pagka yung korte, mga babayan, na siyang dapat asahan natin na magpapatupad ng kung ano ang tama, kung ano ang nasa batas, ay hindi rin nila ginagampanan yung kanilang papel, mawawala na nga saan pa tatakbo ang mga mamamayan, di ba? Totoo. Kaya po, Ombudsman Boying Remulla, sana po, wag tayong ganon. Ano ha? Ang atin pong paggalang at pagrespeto sa inyo bilang isa pong abogado at bilang tanod bayan. Kaya nga tanawag ang ombudsman tanod bayan po kayo. Hindi kumot ang isang pagkapasya ng korte, hindi po mabor sa inyo, ibig sabihin, tinarbaho ka agad. Oo. Di ba? Oo. Irespeto natin. Kung mawala na ng tiwala yung mga tao sa sandigan ba, hindi naman tama. Saan pupunta yung mga yan, di ba? Oo. Ano mangyayari sa lipunan natin? Oho. Kanya-kanya tayo. Oo. Di ba? Hindi ho, Wala na tama. paggalang sa batas pag gaganyan Yun na nga. Tayo naman, dito sa ating palatuntunan, yun ang sinasabi natin. Igalang natin ang Sandigan Bayan, sundin natin ang kanilang mga sinasabi, kung ano ang kanilang mga desisyon, sapagkat inirerespeto ho natin ng korte. Kasi ang Sandigan Bayan, gaya nga sinasabi natin, Nelson, Kaya nga, tatlong hukom yun Oo, kaya nga ang pangalan, Sandigan, Bayan. Di ba? Oho. Diyan ang sandigan ng mga ng bayan. Pwedeng sandalan, asahan, di ba? Oho. At meron pang diyan ito. Ano yan? Dahil sa banggit na yan ni Ombudsman Remulla, napilitan nga ang Sandigan Bayan na magsalita na rin Sabi po na Sandigan Bayan, nabigo kasi ang mga testigo ng prosecution, testigo ng ombudsman, na magtatag ng direktang kaugnayan ng ebidensya sa pagitan ng kahilingan para sa isang listahan ng project at ang kalaunang pagpopondo ng partikular na proyekto. Ibig sabihin, hindi na i-connect si Senador Pong Revilla doon sa ibinibintang ninyo. Oho. Oo, kaya nagpa siya ang 3rd Division na bigyan ng pagkakataong magpiyansa dahil bigo daw ang prosecution na magkaroon ng matibay na ebidensya. Oho. Ayun, dun sa bail hearing, hindi na ipalabas na asan yung matibay yung ebidensya dyan sa flood control project sa Pandibulacan na mag-uugnay sa senador. Hindi ho lumutang. So, ibig sabihin nun, ang dapat sisihin ay yung ombudsman. Siya mismo yung sarili niya dahil naging tanga ho siya sa mga pagpresenta ho ng mga ebidensya. Kulang-kulang, ika nga. Tapos, sasabihin niya na tinatrabaho yung pansamantalang kalayaan na mapagbigyan ho ng Sandigan Bayan. So, anong ibig sabihin? Binayaran ba ang Sandigan Bayan? Binigyan ba ng maleta? O parang may alam ka na yata sa bayaran na nagaganap mula sa amo mong ngagba na si Bobo M. O, diba? So, nadulas ka. Ngayon, so talagang mapaisip po tayo na itong mga pagpapakulong ho ng mga kaalyado na may talagang hindi natatakot na magsalita ho, lalo na itong mga si Senador Marcoleta, ay talagang tinatrabaho ito mga kabalitaan para lang manahimik at hindi na ho nila mapapakinggan at mapapaya ho sa taong bayan. Dahil pag si Marcoleta ho mga kabitan na nagsasalita ay talagang mararamdaman mo yung sincerity niya na siya po ay nagsasalita ho ng katotohanan. Yun po ang ayaw nilang mapakinggan or pakikinggan ng taong bayan. Kaya itong si Remulla, sa sobrang daldal yung bunganga ho nito, tumatalsik pa yung laway mga kabalitaan, nadulas tuloy. Ba't alam mo yung sinasabi mong tinatrabaho? Dahil gawain mo rin yan. Diba? Nag-bounce back sa'yo yung gawain mong pagtatrabaho or tinatrabaho na mapakulong itong mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte. Di ba? So, ano ngayon? Parang siguro pag narinig to ni Bonjing Remulla yung mga sinasabi dito ng dalawa, nako, talagang atakihin yun mga kabaitaan. Pag inatake yun, siyempre, masamang damo, mahirap mamatay. Okay lang kung mabuhay, basta maparalisa lang. Ayun, ang dami siguro matutuwa ho mga kabalitaan. Hindi kasalanan sa Sandigan Bayan. Hindi nyo pinagbuti pala yung complaint. Tapos yung nakapagpiyansa, nagagalit kayo. Di ba? Paano kung meron pa ibang nasang ko dyan nakapagpiyansa rin?
Yun nga. Ibig ba sabihin, lahat ganun ang gagawin niya? Ay, parang ganun ang gusto niyang palitawin. Oo, ha? mali. Oo. Maling-mali yan, Oho. mga kababayan. Dapat yan rest backan natin yan Ha? Rest backan natin. Ay, kasi Ayun, nung release unang back. panahon dyan, nung mga bata pa tayo, Oo. pagka may mga, naglalakad ako, Oo. may nag-abang sa akin sa kanto. Ayan, oo, may nambubuli. Bigla nila akong kinutusan. Oo. Tatakbo ako ngayon. Oo. Hahanap ako ng mga kakampi ko. Ay, oo, mga kamag-anak ko, mga kaibigan. Susumbong ko yan, Oo, di ba? Ba't may, ako- may nambubuli sa akin doon. Oo. Tapos sasabihin ng pinakamalaki, Oo. rest backan natin yan. Yan ang sinasabi ko. Meron ba ngayon? Halimbawa, inaapi-api tayo, pwede bang meron tayong susumbungan? Meron. Para matulungan tayong rumesbak? Iyan Oh, malaking tao ito. Naku po. Makakasama na natin. Halimbawa, inapi-api tayo ni, si Totoy. Ano Totoy- Totoy Boto. Totoy Boying. Inaapi-api ako. Oo. Tawag tayo ng rest back. Nandadaragan niya Meron? Meron. Para Ayan, tama yan. rest backan natin yung mga Yan nangapi nga. sa atin. Totoo. Mga nambubuli. Mga binabaliwala ang sinasabi ng umiiral na batas ng hukuman natin. Oo. Di ba? Pagka hindi pabor sa kanila. Pero kapag pabor sa kanila ang Nako. lahat ng bagay gagawin. Rest back natin Di ba? yan. Pati batas ng ibang bansa ipatutupad sa atin. Naku po. Sa kagustuhan lamang ipatupad yung gusto nilang mangyari. Oo. Diba? Hindi naman dapat. Diba? Gagawa ng kaparaanan Lahat na lang Oo. ng kaparaanan para maisulong yung kanilang kagustuhan kahit labag naman sa batas. Yan. Aba, hindi pwede yan. Kapag hindi naman pumabor sa kanila, ano niya? Naku Naku, po. ginapang yan. Inaayos yan. Double standard yan. Di ba? Oo. Pagka ganyan, dapat niyang rest backan yan. Pinakamabuti, maglakbay mo na. Alright, so yun po mga kabitan. At di na ho nakapagtataka ho pag si Bunjing na ho nagsasalita dahil ang rason po kaya ho siya iniluluklok diyan sa ombudsman, unang-una ho, kailangan proteksyonan yung kanyang among ngagba, itong si Bobo M. At pangalawa ho, hahabulin si Sara Duterte. At pangatlo, kung sino mang umaastang kumakampi ho sa mga Duterte, lalo na sa loob ng Senado, ay talagang sinampulan ho nila na pinakulong itong si Estrada, itong gawa-gawang kaso kay Senador Marcoleta at kung sino-sino pang balak ko nilang pakakasuhan. At ngayon, parang nagkakaintindihan ho sila ni Matibag na ngayon po ay pakakasuhan ho nila itong si former Congressman Jing Paras, si Leveste at itong si Senador Lorin Ligarda. At yun nga, nabanggit nga rin itong si Alan Peter Cayetano, ay yung magkapatid na Cayetano, mga kabaitan. Yun po yung papel talaga ni Bunjing. Kaya ho siya iniluklok ho siya dyan sa ombudsman kahit hindi karapat-dapat. Hindi siya qualified ho dahil meron pa tong mga kaso-kaso yun na kasong kinakaharap ho nitong si Bunjing di umano ayon pa ni Amy Marcos. So kaya binabali ho nila yung batas mga kabalitaan para na maproteksyonan si Bobo M para sila yung maghari-harian ho dito sa ating bansa. Dahil ngayon, kung hindi nyo po alam, ang nagpapatakbo ho ng ating bansa hindi ho si Bobo M. Dahil unang-una, lutang ho lagi. Pangalawa ho, parang hindi mo alam kung nasa sarili ba mga kabalitaan. Nagsasalita na hindi mo alam, yung binibigkas niya ay sadya niya bang ganun magsalita or resulta ho sa kanyang kabangagan mga kabalitaan. Pero ang nagpapatakbo ho ng ating bansa, maniwala at kayo't sa hindi, una yung asawa niya. Dahil pagkatapos itong si Gibo Chodoro at si Recto. Sila-sila lang yan dyan eh. Then, klaro ho dyan sa DILG at dyan mismo sa ombudsman mga kabalitaan. Kasi pag manatili ho hanggang 2028 itong si Bobo M, sila po ay talagang aasta na nagari-arian ho sa ating bansa. Kaya napakagulo ho ng ating bansa dahil walang isang salita itong si Bobo M. Dahil takot ho itong magsalita at pumalag sa kanyang mga executive sa kanyang cabinet members dahil takot sigurong malaman o may tinatagong o may hawak na alas itong mga kabinete niya mga kabalitaan, parang hinahayaan niya lang na yung Pilipinas ay magkakagulo at maghari-harian yung cabinet members niya gaya ni Ombudsman, DILG at dyan sa ehekutibo mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ang video presentation ito mga kabalitaan, huwag kalimutan po follow, like and share sa Facebook and then sa YouTube po, subscribe at pinutin ang notification bell. So sana po makaabot pa po tayo o makaabot. So sana po makaabot tayo ng
Sana bukas makalawa, mabibigla na lang ho tayo na aabot na ho tayo ng 100,000 subscribers, mga kabaitan. Dahil tuloy-tuloy po tayo sa paglalahad ng impormasyon upang ang lahat po ay makakuha ng tamang impormasyon, hindi malinlang, hindi maloko, hindi mabudol, dahil tayo lamang po ay naglalahad kung ano po yung katotohanan sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ang Danagan Balita, Mubalita, mga komentaryo, mula Tigo. To God be the glory, Muamua Chip Chip. Peace out.